libre to. Masusi na pinag-aralan, ligtas ito sa ating kalusugan. Oh, ligtas to. Sa vaccine protektado ka, lalakas ang iyong resistensya. Huwag nang mangamba, tara magpalista. Oh, vaccine ay nandito na, panlaban kay corona virus na di mo nakikita. Oh, sumunod sa protocol, gumamit ng alcohol, umagwat sa katabi, pag may symptoms magsasabi. Isang malusog at COVID-free na araw, Mimaropans. Muli na naman po tayong sumasahimpapawid upang magbigay ng napapanahong balitang pangkalusugan. Welcome pong muli sa DOH Mimaropa Hour, bida sa kwentuhang pangkalusugan. Ako nga po pala si Liv Iwilane Villanueva mula sa Health Education and Promotion Unit ng DOH CHD Mimaropa, ang inyong bidang kasangga sa tamang impormasyon tungo sa kaalamang pangkalusugan. Para po sa ating COVID-19 regional update, as of May 11, 2021, ang rehiyon ng Mimaropa ay nakapagtala ng 30 na bilang ng panibagong kaso ng COVID-19. Sa kabuuan, mayroon ng 1,351 na bilang ng aktibong kaso sa buong rehiyon. Samantala, ang kabuuang bilang ng lokal at imported na kaso ng COVID-19 na naitala sa ating rehiyon ay 6,417 at ang kabuuang bilang ng ating recovered cases ay 4,894. Narito naman ang pagkakahati-hati ng active COVID-19 cases per provinces. Meron na italang 478 sa Oriental Mindoro, 87 sa Occidental Mindoro, 17 sa Marinduque, 62 sa Romblon, 243 sa Palawan at meron namang 464 sa Puerto Princesa. Samantala, ang mga probinsya sa ating rehiyon ay nagsimula na rin sa pagbibigay ng second dose. Hiling po ng inyong DOH CHD Mimaropa na patuloy po nating suportahan ang mga pagbabakuna na gagawin ng ating mga barangay sa pangunguna ng ating lokal na pamahalaan. Habang patuloy ang pag-usad natin sa mga susunod na prioridad na grupo, atin pong tandaan na sa pagbabakuna, hindi lamang ang ating mga sarili ang mabibigyan natin ng proteksyon, kundi maging ang ating pamilya at ang ating mga komunidad. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayong araw, narito ang balita ukol sa opisyal na anunsyo ng DOH sa pagpapatuloy sa paggamit ng AstraZeneca COVID-19 vaccines. Noong ika-8 ng Abril taong 2021, matatanda ang naglabas ng kalatas o press release ang ating Department of Health ukol sa pagsunod sa rekomendasyon ng Food and Drugs Administration o FDA sa pansamantalang suspendihin ang pagbabakuna ng AstraZeneca COVID-19 vaccine sa edad 60 pababa. Ito ay ayon sa mga naitalang bihirang kaso ng blood clotting ng ilang mga individual na nabakunahan ng AstraZeneca sa labas ng bansa. Nitong Biyernes lamang, ika-7 ng Mayo taong 2021, opisyal nang inanunsyo ng Department of Health ang pagpapatuloy ng paggamit ng AstraZeneca COVID-19 vaccines sa edad na 18 taong gulang pataas na nabibilang sa ating A1, A2 at A3 na prioridad na grupo. Binigyan diin noon ni FDA Director General Eric Domingo na ang pansamantalang suspensyon sa pagbabakuna sa AstraZeneca sa edad 60 pababa ay hindi nangangahulugan na hindi ito ligtas at hindi ito epektibo. Ito ay isang hakbang ng FDA at DOH upang matiyak ang kaligtasan at validity ng bakuna. Tiniyak ng ating Department of Health at FDA sa publiko na maingat na sinuri ng mga eksperto ang impormasyong nauugnay sa ating bakuna upang makagawa ng mga naaangkop na rekomendasyon sa paggamit ng bakuna.
Sa kabila ng development na ito, patuloy tayong pinaalalahanan ng DOH CHD Mimaropa na ang pagbabakuna ay ligtas at libre. Hinihimok din ng ang mga nakakatandang mamamayan at mga taong may comorbidity o karamdaman na tanggapin ang mga magagamit na bakuna mula sa kanilang LGUs upang makuha ang karagdagang proteksyon na ibinibigay nito. Muli, ang pagbabakuna ng AstraZeneca COVID-19 vaccine ay opisyal na ipinagpapatuloy sa ating A1 hanggang A3 na prioridad na grupo. Isa naman pong paalaala sa pagdiriwang ng Idil Fitr, sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan, ang inyong kagawaran ng kalusugan ay pinaalalahanan ang mga kapatid nating Muslim na palagi ang sumunod sa minimum public health standards at sa mga lokal na community quarantine protocols kasabay ng pagdiriwang ng Idil Fitr. Para sa mga nagbabalak pumunta sa mga masjid, mariin po nating inirekomenda ang pag-aalay ng dasal at pagdiriwang ng Eid sa inyong mga tahanan upang mapanatiling ligtas sa COVID-19 ang inyong sarili at ang inyong mga pamilya. Kung kayo ay pupunta sa mga puok dasalan o sa mga pampublikong lugar, panatilihin ang 1 metrong layo mula sa ibang tao at palagiang isuot ng maayos ang inyong face mask at face shield. Siguraduhin na may maayos na daloy ng hangin sa lugar ng pagtitipon at limitahan sa hindi hihigit sa 15 minutos ang pagtitipon. Panatilihing malinis ang mga kamay, sundin ang mga pamantayang pangkalusugan na ipinatutupad ng inyong mosque at ng lokal na pamahalaan. Huwag nang dumalo kung mayroong nararamdaman na simptomas. Para sa mga dumalo sa pagtitipon, agad na mag-isolate ng hindi bababa sa 14 na araw o 14 days at manatili sa kwartong hiwalay sa mga kapamilya ninyong hindi dumalo sa isang pagtitipon. Obserbahan ang sarili para sa paglitaw ng mga sumusunod na simptomas tulad ng lagnat, ubo, panghihina, pagkawala ng panlasa at pangamoy, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, pananakit ng lalamunan, baradong ilong, pamumulan ng mata, pagtatae, pamamantal sa balat. Agad na makipag-ugnayan sa inyong Barangay Health Emergency Response Team kung sakaling magkaroon ng simptomas. Iwasang makisalumuha sa mga matatanda o vulnerable na kasama sa tahanan. At para naman sa mga lokal na pamahalaan, mahalaga ang maagang pagdiskubre ng mga aktibo at i-monitor ang mga constituents at patuloy na ipatupad ang minimum public health standards at active surveillance. Mariing pinaalalahanan ng publiko ng inyong DOH CHD Mimaropa na sumunod sa ating minimum public health standards upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 at mapababa ang bilang ng nagkakasakit. Ang mga pag-iingat na ito ay nakakatulong din upang mapigilan ang pag-mutate ng virus at tuluyang mawakasan ng ating laban sa pandemyang ito. Samantala, ngayon dumating na ang ating bidang kasangga laban sa nag-iisang kontravida, patuloy ang paghihikayat ng Department of Health Center for Health Development Mimaropa na huwag matakot sa bakuna. Kagaya ng ibang mga bakuna, ang bakuna kontra COVID-19 ay subok na ligtas at epektibo, sapagkat ang lahat ng ito ay dumaan sa masusing pag-aaral upang siguraduhin ang kaligtasan nito sa mga tao. Ngayong buwan ng Mayo ay ating ginugunita ang Hypertension Awareness Month o ang buwan ng kamalayan sa alta presyon. Upang kayo ay gabayan at tuluyang mapanatag, aming sasagutin ang mga pangkaraniwang katanungan ng ating mga mamamayan. Kabilang dito ang mga katanungan ukol sa COVID-19 vaccines at hypertension. Pwede nga bang magpabakuna ang mga may high blood pressure? Simulan natin sa tanong na ano ang hypertension? Ang hypertension o alta presyon, kilala din bilang high blood pressure, ay isang seryosong kondisyon kung saan dumadaloy ang dugo na mas mataas ang presyon kesa sa normal. Kilala ito bilang silent killer dahil walang babalang simptomas at madalas hindi nasusuri sa karamihan ng mayroon nito. Unang katanungan, pwede ba akong magpabakuna kontra COVID-19 kung ako ay may hypertension? Ang bakuna
kontra COVID-19 ay ligtas at epektibo sa mga may hypertension. Tandaan, ang proteksyon na dulot ng bakuna ay mas matimbang kumpara sa side effect na pwedeng mangyari. Mas malaki ang benepisyo ng bakuna kontra COVID-19 para sa mga may hypertension. Pangalawang katanungan, para sa mga taong may known hypertension, narito ang paghahanda sa 2 hanggang 4 na linggo bago magpabakuna. Una, mag-ingat na ma-expose sa mga posibleng may COVID-19 2 linggo bago magpabakuna. Siguraduhin kontrolado ang inyong BP ilang linggo bago magpabakuna. Kumonsulta sa inyong doktor kung kinakailangan para maiayos ang gamot ninyo. Inumin ng tama ang maintenance na gamot laban sa hypertension. Kung ako ay may known hypertension, ano ang dapat kong gawin sa araw ng pagbabakuna? Inumin ang maintenance na gamot para sa high blood, magbaon ng extra na gamot para sa high blood, kumain sa bahay, iwasan ang kumain sa vaccination center habang naghihintay, mag-relax habang nakapila bago bakunahan, panatiling malinis ang inyong kamay, magsuot ng face mask at face shield, at obserbahan ang physical distancing habang nasa vaccination centers. Ano ang gagawin kapag tumaas ang BP habang nagpapabakuna? Bago bakunahan, mag-relax at huwag kabahan habang nasa pila. Huwag uminom ng kape o anumang inumin na may caffeine 30 minuto bago magpa-BP. Huwag munang kumain at huwag manigarilyo. Umihi muna kung naiihi. Iwasang uminom ng pain reliever o gamot sa sipon na maaaring magdulot ng pagtaas ng BP. Samantala, pagkatapos naman bakunahan, mag-relax. Maaaring gawin ang deep breathing exercise sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Inhale sa ilong, 4 counts. Hold breath, 2 counts. Exhale through mouth, 4 counts. Kung wala namang nararamdamang malubha, maaari nang umuwi pagkatapos ng 30 minuto hanggang 1 oras at magpakita sa inyong doktor kinabukasan. Palawakin ang inyong kaalaman. Ang paunang kinakailangan ay maagang pagtuklas. #konsultayo sa ating mga primary care provider para sa isang #HealthyPilipinas. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang official Facebook page ng Provincial DOH Office, Pidoho Marinduque, at ang DOH Regional Office Facebook page DOH CHD Mimaropa. Mga Mimaropans, tuwing 2 linggo ng buwan ng Mayo ay ating ipinagdiriwang ang Safe Motherhood Week. Mga mamis, alam namin na deserve ninyo ang lubos na pangangalaga at pagmamahal. Kaya ipinagdiriwang natin ang inyong health ngayong Safe Motherhood Week. Stay happy and stay healthy para sa isang #HealthyPilipinas. Ngayong panahon ng pandemya, higit lalo mas kailangan magdoble ingat ng ating mamis upang mapanatiling ligtas at malusog ang kanilang pagbubuntis. Mami, kung ikaw ay nakararanas ng ilang danger sign na ito, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na ospital o makipag-ugnayan sa inyong primary care provider. Mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, pagdurugo ng puwerta, kumbulsyon, matinding pananakit ng tiyan, mabilis o mahirap na paghinga, maagang pagputok ng panubigin. Vaccine ay nandito na, panlaban kay corona virus na di mo nakikita. Aba, wag ka nang mag-alinlangan, bakuna ay iyong subukan. Upang kayo ay bigyang gabay, narito ang aming ilang paalala para matulungan ng ating mga dakilang ina tungkol sa safe motherhood. Ugaliin ang mga sumusunod para iwas sakit si mami at ang dinadalang baby. Malimit na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, panatiliing malinis ang kapaligiran, pag-iwas sa matataong lugar, pagpapanatili ng 1 metrong layo sa mga taong nagpapakita ng simptomas ng COVID-19. Ano nga ba ang mga dapat gawin kung nalalapit na ang araw ng iyong panganganak?
Unang-una, i-review ang inyong birth plan or mother-baby book o pregnancy record mula sa inyong healthcare provider. Kasama ang inyong birth plan, ang pagpapanatili ng unang yakap, eksklusibong pagpapasuso, at pag-rooming in kasama si baby. Pangalawa, ituloy ang prenatal check-ups hanggang maaari o kaya na may makipag-usap sa inyong healthcare provider sa pamamagitan ng tawag, text message, or email. Makipag-usap sa inyong healthcare provider tungkol sa pananatili ng mga hakbang ng unang yakap sa inyong panganganak at sa maaaring mga pagbabago sa inyong birth plans. Ngayong community quarantine. Ihanda na ang inyong maternity bag at newborn bag. Huwag kalimutang ilagay ng maayos ang inyong mother-baby book at PhilHealth card. Kung walang masakyan papuntang paanakan, ipagbigay alam ito sa inyong barangay upang mapaghandaan bago ka pa manganak. Nariyan ang ating butihing punong barangay, barangay health workers, at iba pang mga opisyal na handang tumulong sa atin. Sa panahon ngayon ng may COVID-19, pinakaligtas na manganak sa isang health facility na nagbibigay ng birthing services. Maaring manganak sa ibang mga health facilities na lisensyado ng DOH at accredited ng PhilHealth. Kung pipiliin na manganak sa panibagong health facility, siguraduhin makipag-ugnayan sa inyong healthcare provider upang siya ay makapagbigay ng tamang referral o endorsement. Huwag tayong mangamba sa panganganak sa ospital. Ang ating mga ospital ay may mahigit na infection prevention and control measures. Ginagawa nila ang lahat upang ang kanilang makakaya upang makapagbigay ng dekalidad na birthing services. Ngayong nasa usaping COVID-19 vaccine naman tayo, atin naman talakayin ang tanong ng bayan tungkol sa pangalawang dose ng COVID-19 vaccine. Ito ay para sa mga nauna ng Rumes bakuna sa ating COVID-19 BIDA vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, Kumplituhin ang ikalawang dose ng COVID-19 vaccine para sa pinalakas na proteksyon. Tandaan mga Mimaropans, hindi kompleto ang kalahati. Makakamit lamang natin ng optimal na proteksyon laban sa banta ng COVID-19 matapos makuha ang ikalawang dose ng bakuna. Ang mga bakunang Sinovac, Coronavac at Oxford AstraZeneca ay ibinibigay ng 2 doses. Kailangan nung makuha ang parehong dose para makuha ang pinakamataas na level ng proteksyon mula sa COVID-19. Mga Mimaropans, tag-araw na naman, iwasan ng scary. Doon tayo sa carry. Alamin ang mga peligro factors ng ating mga summer activities dahil we can have more fun under the sun. Pagkaligtasan ay number 1. Ating alamin ngayong tag-araw, mainam na sundin natin ang mga sumusunod. Unang-una, iwasan ang kumpulan ng mga tao. Mainam na panatilihin ang 1 metrong distansya. Limitahan ang interaksyon sa iba. Hanggat maaari, limitahan sa hanggang 15 minutos lamang ang pakikisalumuha. Siguraduhing magandang daloy ng hangin sa loob ng tahanan. Kung maaari, dapat ay may magandang ventilasyon sa loob at nakabukas ang mga bintana. Panghuli, huwag kalimutan mga Mimaropans, palaging isuot ang face mask at face shields. Ngayong tag-araw, iwasan ang scary at doon tayo sa carry. Hanggang maaari, mas mainam na gunitain ang simpleng okasyon sa loob ng ating mga tahanan upang tayo mapanatiling ligtas. May magagawa ka ngayong COVID-19. Nitong nagdaang mga linggo, ang inyo pong DOH Center for Health Development Mimaropa ay patuloy na nagpapaalaala sa lahat na ang bawat isa ay may gampanin sa loob ng pandemyang ito. Lalo po kaming hiningi po namin ng inyong pakikiisa sa pamamagitan ng una, stay at home, manatili sa inyong mga tahanan. Pangalawa, mask at home when not alone. Ang lahat ay hinihikayat na magsuot ng face mask. Ikatlo, ensure adequate air circulation. Ika-4, seek immediate consultation. Panghuli, go to isolation facilities instead of hospitals. magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Tandaan ngayong panahon ng pandemya, together we can be the solution plus sa COVID-19. Alamin lamang ang bida. B. Bawal ang walang face mask at face shield. I. Isanitize ang mga kamay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang tamang impormasyon. At ang panghuli, suportahan ng FDA-approved na bakuna. #ResBakuna, kasangga ng mga bida. Sama-sama tayo, #Bida Vaccination. Sa pagsasagawa ng ating mga minimum public health standards, ay ginagawa mo ang inyong parte sa pagsugpo ng pandemyang ito. Kung kayo po ay may karagdagang katanungan at suhestyon, may nais na ibahagi, bukas po ang aming tanggapan at maaari kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook account, DOH-CHD Mimaropa. Muling paalaala, maging ligtas at samahan ng panalangin na sama-sama nating malalampasan lahat ng dagok na ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Liv Ivy Lane Villanueva. Hanggang sa susunod na linggo, Mimaropans. Maraming salamat po and stay safe. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Oh, vaccine ay nandito na, panlaban kay corona, virus na di mo nakikita. Aba, wag ka nang mag-alinlangan, bakuna ay iyong subukan. Oh. Libre to, masusi na pinag-aralan, ligtas ito sa ating kalusugan. Oh. Ligtas to, sa vaccine protektado ka, lalakas ang iyong resistensya. Huwag nang mangamba, tara magpalista. Oh, vaccine ay nandito na, panlaban kay corona, virus na di mo nakikita. Oh, sumunod sa protocol, gumamit ng alcohol, umagwat sa katabi, pag may symptoms magsasabi. Mga okasyo'y di na pinagdiwang, kasal at birthday ay pinagpaliban. Mga negosyo may puhunan, nalugi sa pandemyang kalaban. Pulisiya ay ating sundin, maghugas ng kamay at distancing, pagsuot ng mask, face shield ay gamitin. Oh, vaccine ay nandito na, panlaban kay corona, virus na di mo nakikita. Oh, sumunod sa protocol, gumamit
tabi pag may symptoms,